everyone, good afternoon. Magandang tanghali guys sa lahat. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa ating mga OFW. Nasa iba't ibang country ang ating mga OFW. Sana okay ang lahat. Malapit ang December at alam kong ang dami mga OFW na pauwi. At ang iba naman hindi makakauwi. Sad to say, yan ang buhay ng mga OFW. So, yun lang guys. Meron lang akong i-share. Iwan ko, marami kasi sa mga babae, no, na takot pag-usapan, takot malaman, or takot mag-open up about dito sa yung nasa stage ka na ng premenopausal at saka yung menopause na ang babae. Ang daming mga babaeng dumadana sa anxiety, ang daming mga babaeng dumadana sa depression, kasi natatakot or nahihiyang mag-open up. So guys, wag tayo matakot. Ako, naranasan ko yan. Pero, alam mo yung, tayo mga babae kasi grabe talaga yung ating struggles, no? Na kapag tayo yung nirigla, tayo yung nanganganak, iba sa pagpanganak, grabe, hindi siya basta-basta. Para kang yung isang paa mo na sa hukay na. Sabi nila kasi hindi ako nakaranas na magkaroon ng anak. Hindi ko na-experience yung mga bagay na nararanasan ng mga babaeng nanganganak. Kasi yung sabi nila, kapag daw nanganganak ka, yung isang paa mo na sa hukay na. So, yun, grabe, sobrang nakakatakot. Alam mo yung struggles natin ng mga babae. Tapos, pag nagkaanak naman na tayo, andyan din yung postpartum depression, 'di ba? At karamihan sa mga asawa, no, hindi nila maintindihan na kapag sasabihin mong ganyan yung naramdaman, sabihin na lang ng asawa mo, nag-iinarte ka lang, 'di ba? Din pag dumating na din sa point na tayo ay magka-premenopausal na, ang ating mga hormones grabe talaga, grabe. Tapos pag menopause ka na, ayan na naman, ang dami na namang mga maramdaman sa katawan mo guys. Masakit ang ulo, masakit ang likod, masakit ang binti, paa, kung ano-ano nang grabing dumadatong sakit kapag yung hormone natin is hindi na siya balance. Meron tayong hormonal imbalance kasi hindi na siya kagaya nung mga bata pa tayo. Ang nakakasad lang is dumating sa point na alam mo yung hindi mo kayang dalhin yung sarili mo. Alam mo sa mga babae guys, kailangan lang talaga natin maging open up. Kailangan mong ikwento. Kasi 'di ba napansin niyo guys, kapag nakukwento kayo ng mga problema niyo o kung ano man diyan, gumagaan yung inyong pakiramdam. At syempre, una-una nating gawin is talagang magdasal. Wala tayong ibang gagawin na kailangan tayong tulungan, si Lord lang talaga. Kaya may mga kaibigan akong dumaranas sa depression. Mayroon akong mga kaibigan na kuminsan naglalakad sila, hindi nila alam kung paano uuwi, nakakalimutan na nila. Kasi hindi nila nakayanan yung mga nangyayari sa kanilang sarili, no. Lalo na mental, emotional, lalo pa siguro kung yung asawa mo pasaway, 'di ba? Tapos di ka maintindihan, ganyan. So ang hirap. So ang gawin lang talaga natin, may mga kaibigan kayo, may magulang kayo, mga kapatid, mag-open up kayo. Kasi alam niyo ba guys, di niyo napapansin, yung isang taong tahimik at hindi siya mahilig mag-open up, sinasarili niya yung kanyang problema, yun yung mga taong napakadelikado. Kasi wala silang ma-openan, tapos naka-close minded na sila. Parang kapag pa naman nasa depression ka, may mga bulong na maririnig mo. Pero yun yung mga bulong na ikaw mismo ang gumagawa. So, kailangan talaga nating mag-open sa mga friends natin at huwag mahiya. Hindi naman nakakahiya pag sabihin menopause ka na. Hindi naman nakakahiya kapag sabihin nasa pre-menopausal depression ka, di ba? O kaya di naman nakakahiya na nagka-anxiety ka, pupunta ka sa psychiatrist, hindi naman siya nakakahiya. Gumagawa ka ng paraan para tulungan mo yung sarili mo. So sa mga tao, sa mga babae na merong naramdaman na ganyan, guys, believe me, naranasan ko yan siya dati. Pero ang ginawa ko kasi, pandemic kasi yun, so ang daming mga plantito yung ginawa ko. Tatanim ako ng bula, kung ano-ano. Tapos kahit na hindi ako marunong mag-vlog, nag-vlog ako. Dahil nga gusto kong ma-divert yung ayokong mag-focus doon sa ganong senaryo. Gusto ko yung ibahin. Kaya hindi ako masyado nakaranas ng ganong stage na parang ang hirap-hirap, parang may mga bumubulong na, o kaya nagka-anxiety na ako. Hindi. Kasi nga, dinivert ko yung aking sarili. So, kayo dyan guys, kailangan yung i-divert lang talaga yung mga sarili nyo. Huwag nyong hayaang lamunin kayo, kainin kayo nung sistema ng
ganun, nung hormonal imbalance natin. Kailangan nyo lang talagang labanan. So, ganun lang guys. Ako ganun ang ginawa ko. At huwag kayong mahiyang mag-open up. Huwag kayong mahiyang pumunta sa psychiatrist. Hindi naman ibig sabihin pumunta sa psychiatrist, baliw na, di ba? So, ganun lang guys. Huwag mahiya. Yun lang talaga. Kapalan na lang talaga ang mukha. Para rin kasi yan sa sarili natin. Kasi kapag nasa menopausal period kayo guys, ang dami nyo maramdaman. Mayroong grabe yung init, sobrang init, nasa hot flash kayo. Sobrang init talaga, hindi mo, minsan ang half ng katawan mo mainit, yung half malamig. 'Di ba? Grabe, sobra. Kaya sa mga babae diyan, huwag kayong mahiya, mag-open up kayo kung hindi nyo kayang mag-open up at mahiya kayo, punta kayo ng psychiatrist, doon kayo isabihin nyo lahat kasi a-advise na naman kayo. So yun lang guys, thank you for watching at sana nakatulong sa may mga pinagdaanan na kagaya niyan. So guys, bye, God bless everyone at sana sa mga babae dyan, laban tayo guys. Laban! See you na guys, bye, God bless everyone.